give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras at magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap ngayon na napakagandang marker nito. Ito'y matagal na yata to sa aking email kasi minsan lang ako nagbubukas ng email. Ngayon, ang Facebook ko, baka nagpadala kayo doon ay wala na yun. Na-compromise na. Mayroong nag-hack. Dalawang Facebook ko yun. Parehong umamuri. Yung ginawa ko yung bago, sinara na rin. Kaya kung magpadala kayo sa aking email, ang aking email ay surigausan2019@gmail.com. So surigausan2019@gmail.com. Ayan, ganun pa rin na spelling na Surigausan 2019 walang space @gmail.com. Malaman nyo naman kung masend yun kasi may di ba? Pag mag-send kayo, merong nakalagay na send. Message sent. Doon na lang mga katiyats kasi kawawa naman kayong mga nagpadala sa akin doon sa Umamuri. Pinadala nyo nga tapos yung iba nagagalit na dahil 100 times na daw sila nag-send. Paano kung malaman nag-send kayo na sarado na, sinara? Grabe, kaya itong mga walang nagawa na mga natin nagsiselos sa ating channel, wala naman tayong ginawa. Ang ginawa natin ay tumutulong tayo sa pag-analyze. Itong aking analysis, hango ito sa mga recorded na nakuha ng mga treasure hunters noong dekada 80, kasama doon ng father ko na mga treasure hunters, yung dekada 80. Meron silang mga mga itinagong mga records. Kaya sa internet ay marami kayong makikitang mga signs and meaning symbols. Yun ay gawa ng mga treasure hunters from 1980s. Karamihan talaga lumakas ang treasure hunting 80s na 70s wala pa gaanong nag-treasure hunting ng 70s. Si Marcos pa yata. Kaya nauubos ni Marcos lahat Kaya dumami ang gold natin sa Central Bank. Ngayon nagagalit yung mga DDS kasi bininta daw ni Bongbong. Kahit ibinta niya ni Bongbong lahat, sa kanya yan, sa kanyang ama. Pati building dyan, ang nagpagawa niyan si FM. Kaya wag nyo nang pansinin yung issue ng gold bars sa Central Bank. Kasi kaya pula yan. Kaya pula set up yan para makautang tayo sa World Bank. Nilagyan niya ng ginto. Galing yan sa treasure hunting mga kababayan. Kaya wag kayong magalit kay Marcos. Kasi yan ang naglagay ng ginto diyan sa Central Bank. Okay, so maliwanag. Ngayon, ito mas maliwanag pa to sa sikat ng araw. Ayan, nako. Grabe ganda. Ganda dalawa ang tinuturo ng sign na ito ng mga markers na ito, kasi baka dalawang tinuturo dito. Tingnan natin ang ibang litrato. Ayan Ayan. So, klarong-klaro na, di ba? Klarong-klaro na Ayan Okay, ito. Ayan, yan yung pinaka-key, yung pinakasusi ng lahat. So, saan ba dito yan? Ito yun, ba to? Ito. Para siyang ulo ng ahas na nakasara ang bibig. Tingnan nga natin in close-up. Meron nga. Grabe ganda Nakita nyo ba yan mga katiyats? Ayan anong nakita nyo dyan? Merong legit markings yan Ayan Adjust natin ayan. So ito na nga yung sinabi ko na parang ngipin ng ano bang klaseng hayop yan? Di ba? Ito parang ngipin siya parang ngipin. Ayan mga katiyats na ganyan. Merong nakalagay dito. Ito pointer na ganyan, matulis. Grabe ang ganda. At dito ay sus nako. Letter Y, Ginoo. Ganda. Meron pang dito.
Yan. Okay, so dito, ito na angulo. Ito na angle. Oh, anong nangyari? Oh, sandali lang ha. Okay, so ito na angle. Klarong-klaro to. Ito yung malayo to. Malayo. Ito yung pagong yan eh. Nakatagilid yan na pagong. Naka-side view. Ayan oh. Ulo to. Ito yung kanyang likod. Nakatarget siya doon no. Malayo ito kasi naka yung ulo niya. Nakahangad. Nakatingin pa itaas. So malayo yan. Estimated na mga distance niyan, 200 to 300 meters. Meron kasi akong nadaanan na tulad ng ganyan na recovered ang layo-layo. So yan. Sigurado ang tinuturo niyan ay sapa or creek or river. Ganyan ang mga pagong, mga pawikan na marker. Tinuturo niyan ay mga ilog. Karamihan creek lang kasi mahirap magbaon sa ilog. Malakas ang agos ng tubig. Kaya ang pinipili ng Hapon ay maliliit na creek na palaging may tubig. Well, di ba ito yung ulo na nakausili? Tingnan natin, no? Dito, nakausili yung ulo. Grabe, ganda naman ito. So, ito yung pagong. Ayan, may liig siya, oh. Andin hati yung ano, pwedeng nasa harap lang to. Mamaya balikan natin to. Pero itong dito, kaya sabi ko baka dalawa ito. Ito nagturo to mismo dito sa kanyang baba or dito. Ngayon, kung nakita nyo yung baba niya, parang may mga rectangular rocks. Ito. Kaya yan ang ating prospect. Number 1. Of course, merong number 2. Kasi itong ulo, naka-point ito dito. Kaya there is something sa lugar na ito. Ngayon, ang gawin nyo, mga ka-TX, ay i-detect nyo muna. Ganun talaga ang analysis. Ginagamit yan, ang analysis, para liliit lamang ang lugar na i-scan o i-detect nyo. At kapag meron na tayong analysis, tirahin nyo na ng mga detector nyo ang itinuro natin ng mga digging spot para malalaman nyo kung saan yung malakas na detection. Alright? So, ito. Bakit nga ba pinatong dyan itong nakalinya na bato? So, ito yung sinabi ko nakalinya. Oh. At ipinatong siya dito sa mga rectangular rocks. Parang sinadya siya, no? So, ito, ang unang gawin dito ay i-detect nyo ito na area kasi tinuturo yan itong ulo. I-detect ito na area, itong harapan lang. Mga 3 meters to 4 meters ang i-detect nyo. At kapag mahina ang detection, ay wala nang iba kundi dito sa baba. Itong pinatungan ng mga ito na portion. Kaya ang gawin, kunin tong mga bato sa itaas, kukunin yan, igulong nyo yan, yung mga bato na yan, igulong nyo para mahukay nyo ito kung ano ang nasa baba nito or sa loob. Pwedeng sa loob lang ng mga rectangular rocks na yan. Isa sa mga rectangular rocks na yan ay simento. At kung may semento na rectangular rocks o rectangular cement, ay jackpot na yan. Meron parang old tree dito. Old tree ba to? Kapag century old tree ito, ay naku, yan na yan. Ito yung treasure sa old tree. Kung ganun. Okay, so kung yung mga rectangular rocks na yan ay walang laman, sa pag-detect nyo or binasag nyo walang laman, so ang ibig sabihin yan ay nasa baba niya, sa baba pa. Sa baba ng mga rectangular rocks. Bakit pinatungan siya ng mga bato sa ibabaw? Of course, para mahirap kunin, diba? Mahirap hukayin. At itong mga nasa itaas na bato ay naka-series siya o sunod-sunod. Kaya magtaka tayo, bakit sunod-sunod yan? Tapos, pinatong pa siya sa mga rectangular rocks.
Kaya merong something sa under nitong series of rocks sa itaas. Meron nga dyan. So ito yung pinaka-sign niya or marker. Ang mga rectangular rocks, lalo na merong letter Y. Merong letter Y dito. Ito, kulayan natin ng blue. Ito yung letter Y, ito. Nagturo pababa. So pwedeng ito nga na area. Ayan, punta tayo sa pangalawa, dito tayo. So ito na yung ating unang digging spot, mga ka-TH. Una. Nagiging to eh. Ang number 2 natin na itong tinuro nito. Itong pagong na ito. Yan, no? Tulis ng ulo. Yan, tinuro niya dito na portion. Okay, puntahan natin ang picture. Meron ng kahoy pero hindi tayo tiyak kung ang kahoy na ito kung century old tree yan. Kung century old tree yan, nandito lang sa harapan niya. Lalo na kapag ito na portion ay east, nakatayo ka dito sa kahoy at tingnan mo sa compass mo kung east or kahit northeast, pwede na. So kung east or northeast itong location ng mga bato na ito, so tama yan. Kasi karamihan ng treasure sa puno ay sa bandang east ibinaon. Okay, so ito ang side view. Magkikita natin, mga ka-TH, side view ng nakahilirang bato. Kikita natin nakausili siya, oh. Para siyang ulo ng hayop, parang ulo ng palaka o ahas. So tinuturo niya ito nga na portion. Kaya i-detect nyo ito na portion, yan, using your manual locators or kahit na mga scanners, pwede na. So ito yung ulo ng pagong. Malaki lang siya tingnan kasi nakaharap. Meron siyang liig. Ito yung kanyang katawan, nakabaon. At meron siyang hiwa sa kanyang harapan. So ang hiwa ay pointing down. Mga point down, no? So pwedeng malapit lang sa kanya. Pero kapag side view ay tingnan natin, ha. Kung side view siya ay nakahangad, nakatingin pa itaas. So malayo. Ngayon dahil pointing downward ay pwedeng dito lang. So ito yung pinakaunan yung i-detect na portion. Kapag malakas ang detection dyan kumpara sa unahan, ay dito kayo mag-test dig. Ngayon kung pagpuntan nyo sa 200 to 300 yards or meters ay mayroong creek. Mayroong creek sa unahan papunta rito. Nakita nyo ang creek at doon sa creek, sa tinuturo nito, ay mayroong malaking bato na may marka. So pwedeng doon. So tatayo kayo dito at isight nyo itong ulo papunta sa creek kung mayroong creek, at doon hanapin nyo ang countersign nya. So yan, malayo yan, sigurado ang creek, 200 to 300 meters. Pag may malaking bato doon na may marka, na kahit anong marka, ay doon din kayo mag-detect sa bato na yun. Okay, ito lang ang aking analysis partially sa inyong mga markers na narito, mga ka-TH. Napakaganda nito. Good luck and God bless us all. Ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Yan lang ang may tulong nyo sa akin. Subscribe lang, wala naman tong bayad. Para dadami naman ang ating subscribers kasi medyo mahina na tayo ngayon. Mahina na ang ating channel. Tagal-tagal na, 5 years na tayo na gano'n ang ating channel, pero ganun pa rin ang subscribers, napakakunti. Mahina na, mga ka-TH. Kaya subscribe nyo lang palagi, yan. At manonood at mag-comment din. Meron na tayong nanalo sa mga dowsing. Ang problema lang, yung hiningian ko ng address noong January, hiningian ko ng address ay
nasara yung ating Facebook. Kaya doon na lang muna siguro sa email ko ipadala nyo ang inyong kumpletong address at telephone number para ma-LBC ko sa inyo ang mga dowsing rods. Alright, at after 4 months or 3 months, mag-raffle na naman ulit tayo ng dowsing rod. 6 na. Sa ngayon ay 5 ang nanalo sa channel natin. And then after 3 months, 3 beses kasi ako sa isang taon mag-raffle ng dowsing rod. Malaking tulong yung dowsing rod na yan. Kapag na-master nyo yan, ay matindi pa yan kaysa scanner. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.